kapatid, sa ating banal na pagdiriwang ito, sama natin sa ating pananalangin ang ating pasasalamat at natatanging kaibigan ng Herrera family, Darlie at Gemma Riogero ng pamilya, Percy Mendoza at pamilya, Mendoza family, Wilfredo at Cristina Pascua at pamilya, Mirna Pilumba at pamilya, Tinet Silda Bracamonte at pamilya, Mercedita Bordeos, Evan Herrera, Joseph, Mary Grace at John Paul, Rafael at Flor Eugenio at pamilya, Brothers of Mercy, Hospicio San Juan de Dios, Odette at Ibet Eugenio, Bernadette Alcauce at pamilya, May Ann Saleon at pamilya, Cecily Rivera at pamilya, Lito at Nemencia Iliescas, Milet Ramos, Alex at Ching Magdarog at pamilya, Dennis at Nelly Santos, Danilo at Emily Sebastian, Elma Laguador, Michelle Esteban at pamilya, Nante at Marisa de la Cruz, Aurora Silungan, Lourdes Hilario, Jonah Soli de Rosario, Christopher at Janet Lo, Jean Silungan, Noela Zeni Galvez, Dr. Marat Marito Nintino, Dr. Abexay de Banaag, Kelvin Maximo, Maria Taquirol, Ricky at Aving Magpok, Celia San Felipe at pamilya, Edgar at Aida Punanan at pamilya, René David de Leon, Aida F. Resurrection at pamilya, Alicia Arcega Viacrucis at pamilya, Seri Celine Dominic Nicolas, Tony at Evelyn Salazar at pamilya, Bila Nigorong at pamilya, Janet E. Pascual at pamilya, hindi ng ADB Community, Antonio at Victoria Sanchez at pamilya, Cesar at Lolita Nicolas at pamilya, Reverend Father Rufino Pensulit, Bishop Dennis Villaroo, at hindi para sa kaligtasan ng Talon family, mga kasapi ng Nice Columbus, Holy Child Council, 6737 ng Bustos, Bulacan, Edwin at Josie Lazaro at pamilya, Emma Bunag at pamilya, mga mananampalataya ng Barangay Pulok, San Rafael, Bulacan, Bingbing J. Sasi, Eduardo P. Valdez at pamilya, Ellen Sulit, Johnny Diana Marfil at pamilya, Dina Saavedra at pamilya, Victor at Divina MC at pamilya, Adriano Sanchez at pamilya, Architect Bernard at Eden Guzman, George at Vincul at pamilya, Nick at Evelyn Reliera at pamilya, Pining Villanueva at pamilya, Camila Aquino at pamilya, Jen Tamani at pamilya, Ruela Villedo at pamilya, Arman at Amy Isma, Pedro Moradas, Junat Doris Pilejera at pamilya, Joshi Brillantes at pamilya, Amy Ferry Di Manalo, Evelyn G. Bunag, Gaspar at Susan Dumare at pamilya, Reynante A. Labaw, Gigi Bautista Alejandro, Yvette Barrera, Dr. Unaisa Katrina Monera, Maria G. Ada, Dr. Ken Ada, Jaime at Jovian Cruz, Dr. Chester Calapis, Dr. Ada Yvonne Guevara at pamilya, Dr. Caroline Enriquez at pamilya, mga doktor at medical staff ng Lady Fatima Hospital sa Valenzuela City, San Torino Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayugong, Nueva Vizcaya, mga doktor at medical staff ng Brigino Hospital, Skyline Hospital at Qualimed Hospital, at ang lahat ng mga frontliners sa pagsugpo sa pagkalat ng salot na COVID-19, gaya ng iba pang mga doktor at healthcare providers, mga pulis at sundalo, mga business leaders at workers, at mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Kaya hindi para sa kagalingan, nina Joel Lumba, Adela at Virgilio Mutuk, Evelyn Masito, Eloisa Villamil, Eric Timaroy, Corazon Rodriguez, Alicia De Vega, Joan Perez, Janet Emlo, Jose Inga, Timoteo Ruela, Capistrano Mandegro, Marian Maravilla, Chero Del Mundo, Quirino Cristobal, Corazon Donato, Samantha Osea, Jojit Santiago, Dito Soriano, Joanna Cristiana, Minda James Saison, Mark Joseph Bernardino, Aben Suniga, Pablo Dila, Neil Francis Navarro, Nemencia Iliescas, Benjamin Valerio, Adriano Santos, Ravi Banaag, Julie Mercado, at hindi para sa karawan na Basilisa Celso, Eva Morales, Estela Liliorta Royales, Gemma Bonilla, Celia de la Fuente, Evelyn Tacliag, Flor Eugenio, Romeo Galzote, Dani de la Cruz, Elvi Alcantara, Catherine Sheena Canimora, Gemma Yogelon, at hindi para sa ating mga kapatid na yumauna, sina Ricardo, Sinedonia, Bibiana, Gil, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Puloy, Maura, Juan, Andres, Epifania, Rufo, Celia, Marisa, Flor,
Protasio, Susana, Atanasio, Nestor, Maria Teresita, Ima Concepcion, Jaime, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Maricel, Jose, Tidora, Alejandro, Sofia, Julita, Roy, Justin, Lucila, Felisa, Pedro, Romel, Daisy, Jocelyn, Rosa, Domingo, Romeo, Felino, Roderick, Jose, Ricardo, Maria, Jose Pipito, Magdalena, Felicidad, Agustin, Marlene, Mark, Maria Mercedes, Cristal, Antonia, Juan, Antonin, Maria, Vink, Malu, Dolores, Jerry, Nathaniel, Jose, Florita, Pedro, Felicidad, Quintin, Patricia, Feliciana, Ofelia, Melitona, Roberto, Ricardo, Inocencio, Lenor, Nelson, Maria, Sean, Tino, Celino, Linda, Asiano, Felino, Cartito, Akam, Yoni, Leon, Remedios, Wendy, Jason, Romulo, Jose, Eugenia, Arsenio, Manny, Ruth, Epifania, Leonardo, Gorio, Aurea, Teodoro, Onofre, Rosita, Teresita, Purificacion, Maria Luisa, Jesus, Romeo, Jesus, Junel, Maria, Francisca, Estanislao, Gertrudes, lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, hindi na mga namayapang mga lektor ng Diocese ng Malolos at mga doktor at frontliners at mga naging biktima ng salot na COVID-19. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kalingdangan ka ng Diyos, kaya lumulog tayo sa mawaling Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalaning magsisi, Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang madaming makapangyarihan, ikaw may gawa ng lahat ng kalugong ibinibigay sa katawan ng ating mahal na ina, ng aming mahal na ina, ang pambihirang kalinisan ng pamuhay at pagpapakasakit sa pagpapatawad ng mga kasalanan ay iyong pinagkaloob. Pakundangan sa kanyang kagitingan at sa kanyang pagdalangin, matularan nawa namin siya sa pagpapakasakit, kundi man sa pambihirang buhay na sakdalinis. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Propeta Isaías. Itong lahi ng aking bayan ay makikilala sa lahat ng bansa. Pati anak nila ay makikilala rin sa likha ng mata. Sila'y kikilanling anak ng Panginoon saan man makita. At tatawaging bayang pinagpala, hiniram ng Panginoon. At ang Jerusalem, sa ginawang ito ay pawang malulugod. Anaki, dalagang gayak ay pangkasal. Siya ay parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hiniram. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngalan ng Diyos ay idangan, ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay dangal ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng Poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papupurihan. Magmula ngayon, magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay dangal ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran. Ang ngalan ng Poon, pupurihin tunay. Siya ay naghahari sa lahat ng bansa. Dampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay dangal ngayon at magpakailanman. Walang katulad ang Panginoong Diyos. Nasa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas siya ay tumutunghay. Ang lupa at langit kanya
masdan. Ngalan ng Diyos ay dangal ngayon at magpakailanman. Mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkalugami ay itinataas. Sa mga prinsipe ay isinasama, nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Ngalan ng Diyos ay dangal ngayon at magpakailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, kumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat na nakalinig sa kanya'y namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisan-balis na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay nito iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, pumunlad ang kanyang kalulugan, at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa ating pong Ebanghelyo ay pinapakita sa atin ang pagkakatagpo sa ating Panginoon sa kanyang pananatili sa loob ng templo ng Jerusalem. Sapagat mga kapatid, yung iba ay nagtataka, paano hindi napansin ito ng kanyang ama at ina na walang iba kundi si Maria at ang kanyang ama sa batas na si Jose? Paano hindi napansin na hindi nila kasama si Jesus sa kanilang pag-uwi? Sapagat doon po sa templo ng Jerusalem, nahahati ang lugar para sa mga kababaihan, para sa mga kalalakihan, at para doon sa iba pang mga bata. Kaya nga po magkahiwalay ng lugar ang babae at lalaki, magkahiwalay ng lugar ang kanilang kinalagyan sa loob ng templo. Kaya nga po yung mga bata po pwede silang sumama doon sa kanilang tatay o kaya naman ay pwedeng sumama sa kanilang nanay. Kaya nga po pag-uwi magkaiba rin sapagat may karaban na tinatawag. Kaya nga po yung mga kalalakihan, kasama-samang umuwi ang mga kababaihan na doon din kasama pero nasa ibang hanay. Kaya nga po hindi nakapagtataka na naaakalain ng bawat isa na si Jesus ay kasama ng isa sa mga magulang ng ating Panginoon. Kaya nga po ang akala ni Maria, si Jesus ay kasama ng kanyang ama sa batas na si Jose doon sa loob ng templo. Kaya nga po pag-uwi, maramang sila rin ang magkasama. At ang akala naman itong si Jose, si Jesus naman ay kasama ni Maria doon sa loob ng templo at sa kanilang pag-uwi sa pamamagitan ng isang karavan ay aakalain talaga na magkasama si Maria at si Jesus. Subalit mga kapatid, nung sila'y magtagpo na nilang nalaman, hindi pala kasama ng bawat isa ang ating Panginoong Jesus. Siya'y nagpaiwan sa templo nang sa gayon makapagturo siya sa mga naroon at makapagtanong na ukol sa mga ibang mga bagay, ukol sa pananampalataya. Kaya nga po mga kapatid, doon sa kanilang pagtatanong nito, namangha yung maraming mga hudyo, yung maraming mga guro, sapagat marunong ang ating Panginoon. Alam niya ang ilang mga bagay sa pananampalatayang hudyo. Kaya nga nagtatanong siya, siya rin ay nagpapaliwanag, siya rin ay nagsasalita, at kinahangaan siya ng kanyang mga kausap. At nang makita siya ng kanyang mga magulang, ano ang sabi ni Maria? "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Subalit sumagot ang ating Panginoon, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?"
Sapagat sa paniniwala ng mga Hudyo, doon sa templo ng Jerusalem, naroon doon nakatira ang Diyos. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, siya'y nararapat sa bahay ng kanyang Ama, sapagat ninanais niya na makapiling palagi ang kanyang Ama. At ang Ama na tinutukoy niya rito ay hindi lamang si San Jose na Ama sa batas. Walang tinutukoy niya rito ay yung kinikilala natin ngayon na Diyos Ama. Sapagat mga kapatid, alam natin sa kasalukuyan na si Jesus ang Diyos Anak. Subalit noong mga panahon na yun, lingid pa ito sa kaalaman ng marami. Kaya nga kinakailangan pa niyang pakilala ang kanyang sarili, kinakailangan pa niya na magpaliwanag. Kaya nga po ang ating mahal na ina, hindi niya lubusang nauunawaan man ang lahat ng mga pangyayari, subalit ano ang sinabi sa ating mabuting balita. Ang lahat ng ito ay iningatan ni Maria sa kanyang puso. Kaya nga po nakipagkaisa si Maria sa plano ng ating Panginoon, bagamat hindi niya alam ang mangyayari sa hinaharap. Kaya nga po ngayong araw na ito, pinaparangalan natin si Maria sa kanyang kalinis-dinisang puso. Kaya kung kahapon ay ating pong sinamba, ating pong pinagdiwang ang pagdiriwang tungkol sa ating Panginoon, ang kanyang kamahal-mahal ng puso. Kaya nga naman ngayon, ang ipinapahayag naman sa atin ay ang kalinis-dinisang puso naman ng kanyang mahal na ina. Kaya nga po sa ibang mga lugar, palagi pinagsasabi, kaya pinagdiriwang na magkasunod ito kasi magkatambal yung puso ni Maria at ni Jesus. Kaya nga po maganda lamang pakinggan, pero kung ating pong uuriin, magkaiba po yun. Kaya po wala tayong tinatawag na twin hearts kasi hindi po pwedeng maging twin hearts. Dahil ang puso ng ating Panginoon ay masigit ang kanyang pagka-Diyos kaysa doon sa iba pa. No? Kaya nga po ang ating Panginoon ay Diyos, ay kasi kasama sa tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo. Si Maria ay taong katulad natin. Kaya nga po, parehong ang puso ang ating pinagdiriwang, isang mahal na puso na patungkol sa ating Panginoon at malinis na puso na patungkol naman kay Maria, subalit magkaiba sila ng pagtimbang. Sapagat naman, hindi kayang pantayan ni Maria ang estado ng Diyos. Kailanman, hindi siya magiging Diyos sapagat siya'y taong katulad natin sa lahat ng bagay, maliban na lamang sapagat siya'y nabuhay ng ayon sa kabanatan. Kaya nga po mga kapatid, anong pinapayag sa atin? Hindi man sila twin hearts, pero ating mahal na ina na kasunod ang kanyang puso, ang kanyang kalooban sa kalooban ng Diyos, sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga hindi pantay, sapagat ang Diyos ay sinasamba, si Maria naman ay ating pinararangalan, sapagat si Maria ay masugid na tagasunod ng ating Panginoon. Kaya nga pinagdiriwang natin ang pag-alaala na ito kay Maria sapagat malinis ang kanyang puso, walang pag-iimbot, walang pag-aasam ng para sa kanyang sarili. Sapagat si Maria, ang lagi nang ipinapangalandakan ay walang iba kundi ang kadakilaan ng Diyos. Kaya nga ang palaging turing ni Maria, kahit na siya'y pinili para maging ina ng kataas-taasan, maging ina ng ating Panginoon, maging ina ng Diyos, ang kanyang pinapangalandakan pa rin, hindi yung kanyang sarili. Kaya kung ikaw yung napili sa isang dakilang karangalan, kung siguro po sa atin, ipinagmamalaki mo na yung sarili mo, pinagmamalaki mo na mas mataas ka kaysa sa iba, na mas mataas ang kalagayan mo kaysa iba pang mga magulang, kaysa sa iba pang mga ina. Sapagat yung ibang mga ina, magsisilang lang ng sanggol, pero yung sisilang nila, tao lamang. Subalit ang sinilang ni Maria, hindi lamang basta isang tao, siya rin ay isang Diyos. Kaya nga po nung sinilang si Jesus, napakalaking karangalan sana para sa ating mahal na ina. Subalit dahil malinis ang puso ni Maria, wala roon ang yabang. Kaya nga po ang sinasabi ni Maria, ako'y alipin ng ating Panginoon, maganap nawa sa akin ayon sa sinabi ng anghel. Kaya ko naman, matapos na ipayag sa kanya na siya'y magiging ina ng kataas-taasan, ano rin ang sabi ni Maria? Ang puso ko'y nagpupuri sapagat nilingap siya bilang isang abang alipin. Kaya nga po, nang tingin pa rin ni Maria sa kanyang sarili, isang alipin, isang tagasunod ng ating Panginoon. Kaya nga po ang kanyang pinagmamalaki, hindi yung kanyang sarili. Ang itinataas niya ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Sapagat sa katunayan, ang Diyos naman talaga ang dapat nating sambahin. Kaya nga po mga kapatid, ito rin ay paalala sa atin
na tayo tinutulungan ni Maria para mapalapit sa ating Panginoon. Kaya kung tayo talagang lumalapit kay Maria, di lamang tayo magkakasya na kay Maria lamang. Kung ipupuntahan natin yung tinuturo sa atin ng ating mahal na ina, at ito ay sa ating Panginoon. Kaya nga po ang ating Panginoon, ang siyang may ni-ari sa bawat sa atin, ang ating Panginoon, ang siyang dapat na Diyos ng ating buhay. Si Maria ay malaking tagatulong para sa atin upang nang sa gayon, maipagdasal tayo patungo sa ating Panginoon at magabayan tayo sa pamumuhay na banal sa pamagitan ng ating paggaya sa kanyang naging huwarang buhay habang nasa lupa pa lamang. Kaya nga ang panawagan sa atin, kung si Maria ay tinatawag natin na malinis sa kanyang pamumuhay, kaya nga pinagdilibang natin ngayon yung kanyang kalinis-linisang puso, ito rin ang dapat na mangyari sa atin. Magkaroon din tayo ng malinis na puso. Kaya kapag kayo puno ng inggit, nadudumihan ang kalooban mo, nadudumihan ang puso mo. Kaya kung puro ka masama ang iyong pananaw para sa iba, nadudumihan ang iyong kalooban. Kaya kung ang puso mo punong-puno ng galit, punong-puno ng pait, ng kirot, ng iyong puot para sa iyong kapwa, anong pinapakita natin? Didudumihan natin yung puso ng bawat isa sa atin. Si Maria, ang kanyang puso ay malinis sapagat naroon ang ating Panginoon. Sapagat ang kanyang puso ay inilalaan niya para sa ating Panginoon. Kaya nga po tayo, ganun din ang nararapat sa atin. Huwag na natin papasukin yung kasalanan sa ating puso. Ang papasukin natin ay ang kabanalan ng sa gayon, tunay ay maging tahanan tayo ng ating Panginoon. Mga kapatid, inilangin natin sa Diyos na mapagmahal nating Ama na sa pagsunod natin sa halimbawa ni Maria, sa pinihanapin at tuparin natin ang kanyang kalooban. Sa bawat pananggita ng ating tutugon, ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang simbahan, naway maipakita ang kababaang loob ni Maria sa pamamagitan ng kusang loob na paglilingkod sa Diyos at sa tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Ilapit mo kami sa iyo, Ama. Si Kristo, naway makatagpo ng isang bukas na tahanan sa puso ng mga tao, katulad ng natagpuan niyang nakahandang tirahan kay Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang tunay na diwa ng pananalangin, naway tumimo ng malalim sa puso ng mga tao upang marinig nila ang daing ng mga dukha kung paanong lumabos ito sa kalinis-linisang puso ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang mga may karamdaman sa katawan at pag-iisip, naway makatagpo ng kagalingan at ginhawa sa makapangyarihang pamamagitan ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang mga nasa bingit ng kamatayan, naway umasa kay Maria bilang pinanggagalingan ng kanilang lakas at kaginhawaan ng loob, katulad nung siya ay nakatayo sa paanan ng krus ng kanyang anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Diyos na aming Panginoon at Guro, linisin mo aming mga puso upang tanggapin namin si Kristo na iyong anak, ayon sa liwan ng pananampalataya at pagsunod ni Maria. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang iyong buhay na inialay ng tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lilikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang na inalawa ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabiyagin, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa pagpapatawad ng mga kasalanan, sapagat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan, bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang malagiling nagpupurit na gagalak sa iyo. Ikaw gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong amang alipin, na iyong binigyan ng tungkulin kumalinga sa anak mo manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagdumunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagpisa ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniyamot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Kaya hindi naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kanis, muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kanis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kanis ng aking dugo, ng bago't walang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya piniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalog ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para magingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kay San Francisco naming Papa, Nerelis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinday na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kay Sana Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kay Sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalulugod sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Amalangin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa
Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tumayo ang aming pananampalataya pag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na. Oratio Imperata, kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumulan ng salot na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina nang mapaglikuran nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Sinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ang mga Kristiyano. Manalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. San Pedro Apostol, Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa malalapang ikinabang, ang iyong kagadang loob ay aming hinihiling upang pagpaparangalangin sa malabirhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at magpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang